Kaibigan, welcome back. Araw. Ang araw. Sarap ng araw pa rin kahit hapon. Ako ay may video sa inyo na ginawa 5 araw na nakakaraan. Pero hindi ko inilagay publish publicly. Dahil masyadong mahaba. Ganun ako eh. Napapahaba lagi. Ngayon, hinati ko, do mahaba pa rin. And I don't think may manonood nga nun. Pero gusto ko rin mailagay yon para sa aming, para sa aking alaala, di ba? At ito yung pagpunta namin sa paborito naming palengke sa St. Jacob's Market. Ito yung popular sa mga taong mahilig sa mga fresh na pagkain at prutas at mga halaman, karne. Magandang puntahan. Pinupuntahan namin ito yearly. Parang Niagara Falls, yearly. Niagara Falls minsan twice a year. Pati winter pinupuntahan namin. Ngayon, itong St. Jacob's Market ay dito namin nakukuha lahat ng mga marami sa mga halaman namin dito, hardin, ay nakuha namin ay galing mula doon. Even mga puno, mayroon kaming magandang parang Japanese maple tree na maliit pa. 3 years na yata ngayon. Lumaki ng konti. Nandiyan sa hardin. Hindi lang makita dahil maliit pa rin eh. Bago kami pumunta ron, a day before, naisip ko na gagawa nga ako ng video. Lagi naman akong gumagawa ng video tungkol sa mga aktibidades naming pamilya. Pero ito'y medyo kakaiba dahil hindi to personal namin. Gusto ko ibahagi sa inyo. Sinamantala ko yung ako ang magbi-video dahil sino naman ang hahawak ng camera at magsasalita kundi ako dahil wala namang ayaw naman yun ng mga ni Mrs. T at ng mga anak ko. Naiintindihan ko kasi at gusto kong salita ko rin yun kahit hindi ako magaling na speaker at lagi akong nawawala off topic, sidetrack, di ba? Ngayon, focus. Reason ko bakit ko ginawa to dahil days ago may napanood akong mga ilang mga videos kung paano ang mga kababaihan nating mga kababayan ay ang iba ay kinukutya dahil hindi sila nagmamaneho. Dahil wala pa silang lisensya. Hindi nyo lang po napakaraming kilala kong mga Pinay, mga kababayan natin, mga Pilipina na napakagaling magmaneho. Unang pumasok sa utak ko ngayon dito sa lugar sa Canada ay ang sabihin nyo man na dahil kamag-anak ko sila, pero yun ang totoo. Mother-in-law ko, sister-in-law, at si Miss T. Alam nyo, ba't nasabi ko silang magaling? Well, talagang magaling. Hindi biro magkaroon ng F license at sila meron. F license dito ay ibinibigay, pinagkakaloob ng pamahalaan, gobyerno, kung makakapasa ka ng mga pagsubok ng mga test. Una sa lahat, kailangan nyo ma-handle ang isang malaking sasakyan. You could say na bus yun. Hindi man bus na kasing haba ng Greyhound, pero bus pa rin siya. Max yata ng F license ay 24 passengers. Ngayon, bago ako lumawig, gusto ko yun ng kaligtasan. Meron akong rule sa dahan-dahan kong paggawa ng videos. Gumagawa ko ng mga rules. Isa sa mga rules na aking ginagawa pa rin ay kung mag-film ako ng isang bagay, lalo pat I'm trying to explain things. Pinapaliwanag ko kung ano ito, saan tayo papunta, at bakit nangyayari ang mga ito, bakit may ganito, at wala o wala.
sa kalsada, lalo na't nasa highway ka na tumatakbo ka ng mahigit 100 km/h, ay ang attention ko dapat ay nasa kamay, ang diwa ko, kamay, mata, at pagsasalita ko, ay buong attention ko ay nasa paggawa ng content na ito. Si Mrs. T, perfecto dahil siya nagdamaneho. Pagkakataon ko ito na ipakita sa inyo kung paano siya kagaling mag-drive. Hindi dahil pinagmamalaki ko siya dahil, misis ko siya. Pero, time and time, nakita ko, lagi noon pa, sa paglo-long drive namin, Canada to US, sa ilang libong kilometro na tinahak namin, nakasama ko siya. Doon na magaling siyang magmaneho. Magaling siyang yung awareness niya. Bakit ko ito sinasabi? Dahil sa mga kababayan ko na nag-aalanganin kumuha ng lisensya o nagpalya dahil bumagsak sila sa test. Huwag kayong ma-discourage dahil gusto kong makita niyo ang video na to. Kung kaya ito ng aking misis, kayang-kaya nyo rin to. Humanap kayo ng mga inspirasyon. Kung wala kayong makita, nandyan lang yan sa tabi-tabi. Ang mga mahal nyo sa buhay, ang inyong asawa, ang inyong mga anak. Marami dyan. Alam ko na gusto ninyo balang araw na makapagmaneho ng malaya. May mga tao na marami akong kilala na iniiwasan ng highway. Naiintindihan ko yon. Kung kayo yon, may lisensya na at iniiwasan yung mga lugar tulad ng highway or mga downtown, sana'y huwag kayong mamalagi nun dahil kailangan nyo lang preparasyon at determinasyon. Isipin niyo yung gusto nyong magawa kung mararating ito at magiging kampante kayo magmaneho kahit saan. Dahil madadala nyo maaaring ang mga dahilan ninyo, madala ninyo ang mga anak nyo, magulang, sa mga events na kailangan ay na nagiging abala o maraming mga sasakyan, maybe mga lugar na hindi kayo pamilyar, mga pasikot-sikot kung saan kayo magpapark. Lahat ng yun ay napapaghandaan. At maaring hindi ngayong taon na to, maaring hindi sa season na to, kundi sa mga susunod pang mga panahon. Maniwala lang kayo na makakamit nyo ito at buong determinasyon ninyo. Nadidistract ako dahil sa squirrel. Ang tatabahan na nila. Almost ready na sila sa winter. Kaibigan, panoorin nyo yung video na to. Maaring perfecto to dahil ang highway na tinahak namin ay maaga kami nagpe-prepara. Isa pa rin sa mga dahilan kung bakit maayos kaming magmaneho, preparado lagi. Alam namin ang pupuntahan at handa kami sa mga maring hindi mga unexpected na mangyari. Bibigyan ko kayo ng konting tip. Kung nais nyo mag-drive sa downtown, maging familiar kayo. Subukan niyo magmaneho sa panahon na wala masyadong trapiko. Iwasan niyo yung rush hour. Umaga at hapon may rush hour. Ilang naman dalawang yan, di ba? Unless mayroong event like baseball game or concert, then magkakaroon ng rush hour din yon. Pero mas matagal ay yung rush hour ng umaga at gabi o hapon. Iwasan nyo rin yung weekdays. Kung kaya, maaari, weekends ang perpekto. Drive around, pamilya rin yung mga lugar ninyo. Hindi nyo makukuha sa isang manehohan. Di lang yun. Maring mga ilang trip hanggang maging pamilyar kayo. Memory muscle, totoo yun. Ganon din sa highway. Marami akong kilala na nag-aaboy ng highway at lagi silang local. Hindi yun ang bagay na pwede nyong persahin talaga. Pero
kailangan ninyong pag-aralan, kailangan ninyong harapin. May times na talagang tingin nyo hindi kayo handa, pero handa kayo, kailangan lang kumbinsin nyo yung utak ninyo. Ganun din ang approach. Kung gusto nyo maging, kung hindi masyadong stressful ang pagsasanay ninyo sa highway, matapos nyo maging familiar sa mga rules at sa mga ma-expect ninyo doon sa highway, the best na makita nyo, maisip ninyo, mapaghandaan ninyo, gawin nyo rin na avoid rush hour. Again, ang rush hour ng umaga or hapon, make sure na hindi nyo aabutan yon. At pinakamaganda nun kung Sabado or Linggo, weekends, dahil maganda yung hapon, katulad sa mga makikita nyo yung video na to, umaga to, weekend, kaya wala masyadong mga traffic. May konti, nagbibuild sa mga junction, pero nawawala rin. Alam niyo yung gusto niyo to dahil hindi balang araw, hindi habang asasat kayo sa mga ibang tao, di ba? At alam ko yung feeling na yun. Kaya medyo baduy, pero kaya niyo yan. Tiwala kay sarili niyo. Napakarami dito nga kilala ko na magagaling, mga babae, mga Pilipina. At ito isa sa mga makikita ninyo yung ang aking misis, si Mrs. T. Ang importante, alam niyo kung nasan kayo ngayon, anong posisyon niyo ngayon, at kung saan kayo pupunta. Kaya nagro-root ako sa inyo. Sabi ko, inumin ko to habang umuusok, medyo maligamgam na. Yeah. Well, enjoy the rest of the enjoy the video. At hindi nyo kailangan tapusin. Ito yung paglakbay namin. At kaibigan, hanggang sa muli, padayon. Ito ang city ng Bonn. Malaki na ang in-improve. Marami ng mga buildings.
Nasa 401 kami, heading westbound. Kapag dinire-diretso nyo to, ang punta ninyo ay US sa Michigan. Dalawa ang ruta papunta sa Michigan. Ang very common ay ang ruta sa papuntang Detroit, Michigan, kung saan sa tunnel kayo magdaraan. Ito ay magagaling kayo sa town ng Windsor, Ontario. Or meron ding daan kung saan madalas akong dumaan pag pupunta ng US sa Sarnia. Sa bridge naman kayo dadaan, Sarnia, Ontario. Mas magandang daan doon, mas gusto ko, mas magandang scenery. Ngayon ay papunta kami sa St. Jacobs Market. Okay. Nasa Mississauga na kami. Beyond that, dyan sa dulo na yan, sa kabila niya na yung airport, Pearson Airport. Tinatahak ka pala namin ay 401 westbound. At ito yung QEW. Diyan papunta sa Hamilton. Ito at Niagara, saan pwede rin kayong pumasok sa US. Sa New York naman yon, sa New York kayo magdaraan. Kung hindi nyo pa napupuntahan ng Niagara Falls, rekomendado ko sa inyo na talagang puntahan ninyo, kasi yun ang talagang a must. Kailangan makita ninyo kung nandito kayo sa Ontario. Ikalawa ay yung downtown Toronto, lalo na sa CN Tower. Kung limitado yung oras ninyo, pero kailangan nyo makita talagang Niagara. Hindi lang falls ang makita nyo doon, yung Niagara Falls. Marami doon mga lugar para maraming lugar doon para sa mga turista. Nilagay sa harapan ko ay may makikita kayong motorsiklo. Siguro napipick up ninyo yung tunog, yung sound. Importante na maingay sila dahil kung dito sa highway, kailangang malaman ng mga ibang motorista na hey, may motor sa tabi mo or sa likod mo or sa paligid mo. Kaya pay attention dahil alam niyo naman, motor lang yan. Natawa yung misis ko. Pag walang tunog yung motor, may silencer. Kailangan may dala kang some kind of botelya. Bago ka tamaan, patuhin mo yung sasakyan para malaman nila. Again, joke lang yon sa mga taong nandyan, naglo-lurk. At may hinihintay ako dito yung mga puno
madalas kong na-miss ko na yung ilan. Yung mga puno ipapakita ko sa inyo na hindi pa rin talaga sila nagpapalit ng kulay, karamihan sa kanila. Hindi nyo nakikita pa yung mga dito, yung mga kulay na magaganda, pula, dilaw, kahel, ganon. Dahil hindi pa talaga panahon ngayon. Laging hindi naman mas huli dito kaysa kumpara sa northwest parte ng Canada tulad ng Alberta. Nandito nga pala tayo sa town ng Halton region. Huwag niyo akong tanungin kasi hindi ko alam lahat dito. Hindi ko alam paano laman yan. Let's just assume na tubig tulad sa Pilipinas pag may tangke. Hindi ko alam. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong itsura ng dito sa may parting malapit sa Waterloo, kung anong korte ng mga kulay ng puno doon. Pero bigyan nyo pa ng mga, ngayon ay October, papunta ng 3rd week, ikatatlong linggo na ng October, mga isang linggo pa ay makikita nyo yung kulay ng mga puno pa dito. Eto sila, maganda na rin sila, di ba? Pero hindi pa talaga yung makulay. Sa bandang kaliwa ninyo, makikita nyo yung konting fog. Very common yan kapag malapit ka rin sa mga lake. Hindi nyo minsan makikita yung lake dito kasi syempre nasa highway kayo, may mga puno. Pero may mga lugar na may mga lake sila dito. Tapos makikita ninyo yung ito, foggy. Or minsan buong syudad sadya talagang maraming fog na typical makikita lang natin sa mga probinsya, sa may bundok sa atin. Kapag may fog advisory dito, nakikita nyo sa TV, radyo at even sa inyong mga devices, sa mga phones nyo, kung delikado. Kasi kapag sobrang fog, hindi nyo makita yung dinadaanan ninyo, yung harapan ninyo. Minsan sobrang lala ng fog na hindi nyo makita 10 feet away. Kaya doon pumapasok yung mga sasakyan ninyo na merong fog lights. Malaking bagay yon. Ang number 1 rule kung magdadrive kayo at may fog, ang madalas pagkakamali rin ng mga tao dito ay nagka-high beam sila. Yun ang wag na wag nyong gagawin dahil once na mag-high beam kayo, completely puti ang kapaligiran nyo yung mismong harap ninyo at hindi makikita yung nasa harapan ninyo. Hindi nakakatulong yung pag tinasan ninyo yung ilaw ng inyong headlights. Harapan natin na may pulang truck. Dali lang nga, tatanong ko dito sa isang mga anak namin, kay Bunsuni, halimbawa, gising si Bunsuni. Anak? Mimi? What's the truck in front of us? Dodge. Good. Alright. Okay. Dodge nga yan mga kaibigan. That's Dodge Ram 1500. Ayun, African Lion Safari. Na-miss natin yung sign. Pero ito, papakita ko sa inyo. Kita nyo yan. Now, imagine niyo yung mga pothead sa atin. Ganyan yung usok ng
weeds. Yan yung fog, marami doon. Nasa Guelph na kami. Population 144,000 na tao. Marami yun. Pag ganun na mahigit 100,000 ang tao, ay it's hindi na yung sleepy town. Hindi na yung sleepy town. Kabihas na talaga rin yun. Oh, nice. Nakita nyo yung truck na yan na papasok dito. Kapag nagdadrive kayo at magme-merge sa linya ang mga sakyan, lalo na yung truck, magandang ugaliin na pumunta kayo sa bandang kaliwa para hindi kayo mapuwersa na mag-slow down or try to beat yung mga nagme-merge. Yun isa sa mga technique na naobserbahan ko sa mga truckers nung naglo-long drive akong madalas noon. Kasi malayo pa, halimbawa nandito kayo, beyond doon pa sa dulo, sa kanan, may kita na ninyo na magme-merge, may mga papasok na more fog dito. Katad, Mimi, anak. Oh, ito yung mga geese papunta ng Florida. Hindi pa yung nag-hangout pa sila dito. Kaliwat kanan ay mga fog. Hindi ko makuha sa kaliwang side ko, pero mataas sila dito. Dito papasok kami sa fog dito. Nakikita ninyo, I hope nakikita ninyo dito sa camera yung usok. Parang hinahabol yung usok, ano, pero nasa loob na tayo ng fog, hindi lang makita kasi light lang naman talaga siya eh. Pero kita nyo yun, eto siya, hindi nyo na makita yung mga puno, ganyan siya kakapal, at pwede pa siyang maging dumami pa, kaya delikado siya kapag hindi ka nagpe-pedal siya sa road. Kaya kung mag-highway kayo long drive, importante na tingnan nyo muna yung weather, yung panahon. Available naman yun sa mga phones ninyo eh. May makita ninyo may pagkapula na doon. I would assume yun ay maple tree, dahil ang mga nagbibigay ng kulay dito yung mga maple trees. Iba-ibang uri ng mga maple trees. Di ko alam kung ilan sila, pero may mga sugar maple, napakarami pa. Dito kilalang Canada sa napakaraming maple trees. Dito sa Ontario ninyo makikita ang napakarami nila nun. Ito ang kagandahan sa Ontario, maraming mga puno at kumpara sa siyempre may ibang kagandahan ng ibang parte ng Canada tulad ng norte at northwest. Yung parang nila doon, yung mga lake, pero marami rin ditong lake sa Ontario, lalo na yung kilala ditong Big Five Lakes. Okay, clear na dito. Nakikita ko na yung ibang kulay ng mga puno dito. Siguro bigyan nyo pa ng 1 linggo nga, pero gitna ng Nobyembre medyo nalalagis na sila. Depende nga rin sa weather, sa panahon, kung madalas ang hindi lang paglamig, kundi yung ulan at yung hangin, yun ang talaga nagpapabilis sa paglaga sa kanila. Kaya Cambridge, meron ditong tinatawag na en route. Ito yung natawa si misis ko. Ito. Ito yung paborito ko, bobcat. Alin, yung puno. Mga kaibigan, isa sa mga pangarap ko yung makapag-drive ng mga
ng bobcat, yung para ma-push ko ang snow. At ito yung masyado akong focus yata eh. Lalapit. Yun. And look at that. Tingnan nyo naman. That's maple tree. Ang ganda, no? Nagbabago na sila ng kulay dito. Pero hindi pa rin lahat. Tingnan nyo. Doon sa dulo. Yung nakita nyo nga palang iba na berde at medyo patulis sila. Maple. Alay? Service center. Service center. Yung service center dito. Ito, papasok nyo dito. Nandiyan kayo. Nandiyan ang pagkain. Ayan. At saka, yan din yung kalapit lagi gasolinahan. Pwede ka dyan magpahinga sa mahabang takbo ninyo. Kung saan man kayo galing, mahabang takbo. Forgot the most important. Alin? Washroom. The washroom. Yung washroom, yun ang pinaka-importante sa lahat. Kung yun ay washroom ngayon, yung lugar na yun ay yun ay rest area kung may kukumpara ninyo sa US, kung saan doon nga kayo makapahinga, pagpapagasolina, pagkain, washroom, may mga yun, kumpara nyo yun sa rest area na sabi ko sa'yo, pag piniwelasan mo you have to carry it. Tama na. Hindi, kaya ko to. Kaya ko to yung paliwanag. Oo nga yun. Service center pa rin. Ito, kailangan ko sabihin to kasi may narinig akong comments sa ibang mga tao pag ibabasa ako. Yung mga taga-US, kung laitin ninyo yung mga dito, pag may one time na may nagsabi doon sa isa mga kaibigan kong channel, sabi nila, ang pangit-pangit ng washroom dyan, pupunta pa kami sa Kalibliban. Kumpara dito sa US, meron kaming rest area kung saan kayo pwede mag-shower, may pagkain, makapahinga, park, matulog, kahit matulog. Well, dito yung nakita ninyo, ganun din. Improve nga yun, maganda yun eh. Hindi lang talaga minsan aware yung mga taga-US pag cross nila. Siguro washroom na siya, hindi napapansin yung mga sign dito. They just exit at paghanap na lamang ng gas station kung saan sila makakapag relieve at gasolina na rin at pagkain. Meron dito mga kaibigan, hindi to magandang lalo na dito sa Ontario. Hindi ko masasabi ang ibang lugar. I'm sure may Waterloo nga pala to. Water. Alright, kailangan ko ng reset. Huwag ka na sabihin. Okay. Oh, alright, more fog. Tingnan niyo naman, kalangitan. Tingnan niyo yung paligid. Naalala ko tuloy yung movie yung movie na yun, yung mist, the fog, of course, the fog. Of course, it's the fog. The fog, the mist. The mist or the fog, oh, ganon. Yung akala nila may alien, di ba? Na heartbreaking yung ending nun. Kung maaga kayong magdadrive, madalas makikita ninyo mga truck dito. Isa sa mga masasamang habit na madedevelop ng mga tao, kinig ninyo yan, very common yun yung mga bato or mga kung ano mang maliliit na object na tumatapon, nagbabounce. Close. Tumatama sa sakyan, sa bintana ninyo, sa salamin. Kaya yun ang iiwasan ninyo sa mga loader, yung mga truck.
Natatandaan ko yung Kitchener. Sabi mo rito yung mga lugar na marami ng university, learning, University. Waterloo, ito yung mga university area. Yeah. Dito makikita nyo marami mga universities sa Waterloo. You can check that out. Isa sa mga kapitbahay namin, yung anak nila dito pumupunta. Kaya na malapit na kami sa lapit-lapit na kami sa St. Jacob's Market. St. Jacob's Market nga pala, kung i-check ninyo, ito ang pinakamalaking marketplace sa buong Canada. Kaya kung narito kayo, works worth checking. Marami dong mga karamihan na mga nagbebenta ron ng mga Mennonites. Mga Mennonites isang uri ng isang grupo ng mga early settlers dito sa Canada rin. Use the right two lanes to take the exit to merge onto Highway 7 East toward Waterloo. Take the exit. Stay in the left 4 lanes. In 2 kilometers, continue onto Highway 85 north toward Waterloo. So what's that car right there? Good, good girl. Yung mga anak ko, tinuruan ko ng mga uri ng sasakyan. Use the left 2 lanes to continue onto Highway 85 north toward Waterloo. Na naipakita. I'm taking my time. Na kasi nung naghihintay kami ng bus, school bus noon ng mga bata, malapit lang sa amin yung mga school bus, yung school bus stop, ay habang naghihintay kami ng In about 9 nung and bus a half stop, kilometers, take the exit onto Regional Road 15. pinapanood namin yung mga nagdarang mga sasakyan at sinasabi ko sa kanila kung anong make ng sasakyan na yon, anong make and model, at yun, hanggang sa nasanay sila. Ayun yung train, yan ang makikita nyo all over Canada at US. Ang dinadrive nga pala namin ngayon ni Mrs. T ay yung aming 2003 Honda Accord V6 6-cylinder. Maganda pa rin siya tumakbo. Kailangan lang ng TLC, pero nakikita kong magtatagal din ito sa amin, kaya that's good.
Pupunta kami sa St. Jacob's Turn Market. left. Siguro couple of minutes. Dadaling ko kayo doon. Stay in the second lane from right. Nasa kakaiba yan. Homeless guy. He's not homeless. Homeless guy He's homeless. He's living in his Lamborghini. nakatira sa broken na kanyang broke down Lamborghini at papunta siya ng California. Oh man. What do you think about that, anak? It's a good selling Over here. Dito tayo tumilikod. dito na kami. Dito kami naliko sa may antique yata to, di ba? Ito na kami sa At the next light, turn left. Weber Street. I think we just passed Weber Street. We're on with Weber Street. Foggy dito uli. I think antique market. Ayan yung antique market. Mukhang hindi nyo nakikita, pero dito yata yung horse buggy. Ayan. Hindi, ito. At the Farmers light, market. turn left onto Weber Street. Naghahanap. Then turn left into the parking Yeah. lot. Ito na yung market. Naghahanap lang kami papasok kami para mag-park ng sasakyan. Ito ang Weber Street. At anong street ang susunod? Wala nung Weber Street. Turn left into the parking lot. You've entered the parking lot for your destination. At ang araw ay aming nasa harapan. Ganda ng panahon ngayon. Yep, that's available. Yep, may Look park at the parking naman niya. Park kami dito. It's like an awful way of parking. Dito, nakapark na kami sa St. Jacob's Market.